Gaga ka? Paano ka naging masigit sa legal na asawa? Hanep, akala ko pa naman tinigil mo na yan. Gumawa ka pa talaga ng gayuma para lang maging kabit ka? Hindi ka man lang ba nahihiya sa sarili mo? Kasal yung tao. Mahal na mahal niya ang asawa niya tapos aagawin mo lang? At talagang proud ka pa at masaya ha? Hindi ka mahal ni Marky. Nabubulag lang siya dahil dyan sa kaibangan mo. Kaya hindi ako nagsasabi sa'yo kasi alam kong inggitera ka. Ako ang mahal niya, hindi yung asawa niya. Kasalanan ko ba na mas nauna niyang nakilala yung pangit na yon? Ay, kung hindi nga naman makapal ang mukha mo, no? Sa dami niyang tigyawat sa mukha mo, naging semento na yan sa tigas. Diyos ko, patawarin talaga ako sa mga panlalait ko. Kailan ka naging maganda, ha? Akala mo pala maganda ka kasi ang daming lalaki na nagkakandara pa sa'yo. Na parang hindi mo sila ginayuma, no? Kaya lang naman sila lapit ng lapit sa'yo dahil isa kang ilusyonadang chararat. Ang pangit mo na nga, landi mo pa. Oo, totoo yung mga sinasabi ko. Kilabutan ka naman sana, no? Sasabihin ko kay Iya tong ginawa mo. Tapos na akong konsinting ka doon sa mga nauna. Hindi sa ganito. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, gagawa kami ng paraan para mawala ang gayuma ni Marky. Sana magtanda ka na. Dahil sa pagiging desperada ni Yumi na magkaroon ng maraming manliligaw, iisa lang ang naging sandigan niya. Ang panggagayuma. Wala na siyang pinipili kung sino lang ang magustuhan niya. Ginagawa niya ito para maranasan niyang maging maganda at habulin ng maraming lalaki. Pero yun din ang magdadala sa kanya sa sarili niyang kapahamakan. Magagawa pa kaya niyang magbago? O sadyang aabot siya sa puntong maging siya ay magiging bilanggo ng sarili niyang kasalanan? Bakla ka ng taon! Te, kung ako sa'yo, tinitigilan ko na yung panggagayuma sa mga lalaki. Mas maganda yung makakakuha ka ng tunay na love and care. Hindi yung gayuma-gayuma na ganyan. Ay, ako ang kinikilabutan sa ginagawa mong babaitak ka. Bakit ka ba nakikialam? Kung gusto mo, gumaya ka na lang sa akin. Uy, never akong gagaya sa'yo, no? May kusang nagkakagusto sa akin. Tignan mo nga, sa dami ng ginagayuma mo, wala namang handang magpakasal sa'yo. Dapat ang gawin mo, improve mo ang self mo. If hindi mo like ang color mo, try mo ang gluta. Then skincare para dyan sa face mo. Pwede namang matuyo yung malalaki mong tigidig sa face. Then ligo ka lang lagi para di ka magmukhang maasim. Tapos diet ka para pumayat ka, di ba? Kaya mo namang maging maganda kung yun talaga ang problema mo. Tapos pariban ka. Then yung ngipin mo, pabunot mo ang mga bulok. Talagang ide-describe mo pa ako para lang sabihin mong pangit ako? Hindi ko sinabi na pangit ka, ha? Ang sabi ko lang, ayusin mo yung sarili mo. Kung stress ka dahil gurang ka na pero di ka pa nag-aasawa, baka kasi ikaw ang mali. Ay oo, tama, ikaw nga ang mali. Kapit ka masyado sa gayuma eh. Sa mata ka lang nila maganda. Tapos kapag natanggal na ang gayuma nila, galit na sila sa'yo. Iisipin nilang paano sila nakipaghalikan sa ganyan ng ngipin. Magkaibigan ba tayong dalawa? Para kasing tunog kaaway ka eh. No, hindi ganito ang tunog ng kaaway. Concern lang ako sa'yo. Dahil paano kung may mas malaki pang kapalit yung ginagawa mo? Ako natatakot sa ginagawa mo, no? Nung nakaraan, muntikan ka na mapatay nung ginayuma mo dahil sobrang seloso naman pala nun. Wawa naman siya, nakulong pa. Walang kaalam-alam sa katarantaduhan mo. Eh bakit kasi baliw na baliw siya sa akin? Ayoko na nga sa kanya eh. Hindi ko na siya bet. Ay, kung gumanyan, nakala mo kahulman ni Julia Barreto. Kung hindi mo naman kasi yung ginayuma, hindi naman sana siya mababaliw sa iyo ng ganong ka-OA. Ako yung naawa sa tao. Nakulong siya tapos nawalan ng work. Siya pa naman ang breadwinner sa kanila. Hirap magkaroon ng pogi sa lugar natin, oh. Kapag natipuhan ng tsaka mong face, gagayumahin mo. Then kapag sawa ka na, iiwan mo basta. Sinisira mo ang buhay nila. Oo na, ang daldal mo. Uuwi na nga ako. Kita na lang tayo bukas. Bye! Hindi na nakinig ang dalaga sa pinagsasabi ng kanyang kaibigan. Alam ni Yumi sa kanyang sarili na hindi siya kagandahan. Bata pa lang siya ay naging tampulan na siya ng tukso dahil sa kulay ng kanyang balat. Nung nagdalaga siya, lumala pa ang mga panlalait ng mga tao dahil sa tigyawat niyang hindi nawawala.
Sumabay pa noong nasira ang kanyang ngipin at tumaba siya ng sobra. Hindi naman magiging problema ang kanyang pisikal na itsura para mahalin ng totoo. Pero dahil mas higit pa siyang naghahangad na gustuhin ng maraming lalaki, kumapit na siya sa gayuma. Noong una, hindi naman niya akalain na magiging epektibo yon noong gayumahin niya ang dati niyang kaklase na matagal na rin niyang gusto. Pero halos 1 linggo lang ang tinatagal ng pagkagusto niya dahil mabilis siyang magsawa. Nakikipaghiwalay siya sa mga nagagayuman niya na baliw namang naghahabol sa kanya. Ang iba, nakakaalis sa gayuma sa tulong ng kanilang pamilya at kapalit naman nun ay ang labis na galit na kanilang nararamdaman. Ang iba naman ay baliw na baliw pa rin sa kanya. Kapag nagpapang-abot ang mga lalaki, nagkakagulo sila. Kaya gandang-ganda na siya sa kanyang sarili dahil pinag-aagawan siya. Naging tampulan din siya ng tsismis sa kanilang lugar dahil paano ang tinatawag nilang pangit na babae ay pinagkakaguluhan ng mga gwapo at matitipunong kalalakihan. Nang makauwi siya, nakita niya ang dati niyang ginayuma. Naghihintay sa kanya at sinusuyo siya. Sinabi ko naman sa'yo, Simon, hindi na kita gusto. Hayaan mo, makakahanap ka pa rin naman ng ibang babae na mamahalin ka. Hindi na ako ang para sa'yo, ha? Palayain na natin ang isa't isa. Magiging masaya ka rin sa piling ng ibang babae. Kahit na lumuhod sa kanyang harapan ng lalaki, hindi niya ito binigyan ng pansin. Para sa kanya, kapag ayaw na niya sa isang lalaki, para na itong basura na kaya na lang itapon ng basta. Ganon ang ginagawa niya sa iba. Maraming lalaki na ang lumuhod sa kanya at umiyak para makipagbalikan sa kanya. Pero sawa na siya sa mga yon, kaya ayaw na niyang pilitin ang sarili na makipagbalikan. Kinabukasan, habang papasok siya sa trabaho, nakita niya ang bago nilang kapitbahay. Una niyang nakita ay ang isang magandang babae. Balingkinitan, maputi, makinis at tila ba isang modelo. Nakaramdam ng inggit si Yumi dahil ganoong klase ng babae ang tunay na lapitin ng mga lalaki. Hindi na sana niya nais na kausapin dahil wala siyang panahon. Pero napukaw ang kanyang atensyon matapos niyang makita ang isang lalaki na bumaba ng sasakyan at dala ang ibang gamit. Gwapo ito, matangkad, maganda ang katawan. Alam niyang sa unang tingin pa lang ay gusto na niya ito. Yun din ang naging dahilan upang kaibiganin niya ang kanilang bagong kapitbahay. Isang araw na wala siyang pasok, sinubukan niyang dalhan yon ng niluto niyang pagkain. Ay, maraming salamat po, Manang. Oy, grabe ka naman kumakamanang sa akin. Wala pa nga akong asawa. Bata pa ako, huy. Kahit Yumi na lang. 35 pa lang ako eh. Ikaw, ilang taong ka na ba? Ay, sorry po. 25 ako, saka yung asawa ko rin. Tara, pasok ka, Yumi. Ako nga pala si Iya. Tapos yung asawa ko, si Marky. Ano, okay naman kayo rito? Bago lang ba kayo mag-asawa? Nung nakita kita, kala ko artista ka eh. Kakakasal lang namin last month. Tapos dito na namin naisipan lumipat kasi mas malapit tong bahay sa work ng mister ko. Ah, kaya pala. Pwede tayo maging friends, ha? Huwag ka mahiya na lapitan ako kapag kailangan mo ng kasama. Diyan yung bahay namin, oh. Ayan lang, ayun oh, kita mo yung may gulong sa bubong? Ayan ang bahay namin. 2 kami ng nanay kong nakatira dyan. Yung mga kapatid ko kasi may mga asawa na. Ikaw ba ayaw mo pa mag-asawa? Wala pa akong balak sa ganyan. Gusto ko pa ma-enjoy ang buhay dalaga. Iniisip ko kasi na kapag ako nagkaroon ng asawa, baka hindi ko rin magawa yung mga dati kong ginagawa. Alam mo yun? Like, makakagala basta-basta. Alam mo, yung mga naging ex ko kasi, grabe ang hihigpit sa akin. Kaya nakikipaghiwalay ako. Ayoko kasi ng ganun. Tapos, kapag naging asawa ko na sila, ano na? Alam mo yun?
Pasensya ka na, ang gulo ko yata magkwento. Oo, gets ko naman ang sinasabi mo. Alam ko yung takot na ganyan. Kasi kahit naman ako, natakot ako na magkaroon kaagad ng asawa eh. Lalo na sinasabi ng iba na parang ang bilis daw namin magpakasal. Wala pa kasi kaming 1 taon ni Marky. Bale, nagkakilala kami noon sa dati kong work. Nagmodeling kasi ako tapos siya naman photographer. Nakakatakot talaga sa unang pagdedesisyon. Pero ngayon, masaya naman. Saka handa na rin naman kaming magkaroon ng pamilya. Kung magkakaroon man kami agad ng anak, ayos lang din naman kasi kasal na rin kami. Saka yung sayo, valid din naman yun. Lalo na marami din kababaihan na kahit nasa edad na wala pang balak magpakasal. Yung iba naman, wala na talagang balak magkaroon ng asawa. Ay, totoo ba? Kaya pala ang ganda mo kasi model ka. Grabe, dati pangarap ko yung ganyan eh. Bakit iniwan mo naman agad ang trabaho mong yan? Pwede pa rin naman. Okay lang naman kay Marky. Saka endorser pa rin naman ako ng ibang beauty products eh. We, ano bang tingin mo ang bagay sa akin? Yung totoo ha? Mas maganda kung magpapayat ka muna. Kahit di naman sobrang payat. Maging fit ka lang. Then sa face mo, huwag kang gumamit ng matatapang na sabon dahil pwede yun maging dahilan para dyan sa pagdami ng tigyawat mo. Hirap naman yan. Kayaan mo na nga. Dami pa rin naman nababaliw sa akin eh. Alam mo ba na lahat ng pogi dito sa atin may gusto sa akin? Karamihan sa kanila naging ex ko. Ganun ako kasikat dito. Di naman sa pagmamayabang ah. Ayun naman pala eh. Malay mo, isa na sa kanila ang magpapakasal sa'yo, di ba? Mas okay yun kapag ganun. Isa pa, maganda ka naman eh. Doon na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Kaya natutuwa si Yumi na alam niyang napapalapit siya sa lalaki na susunod niyang bibiktimahin. Sa itsura pa lang ni Marky, iba na ang dating nito sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Tila ba yun na ang tipo ng lalaki na gusto niyang makasama habang buhay. Wala siyang pakialam kung kasal na ito sa ibang babae. Gagawin niya ang lahat para makuha ang lalaki. Pero kahit na nakikipaglapit na siya kay Iya, hindi niya pa rin makuha ang atensyon ng lalaki. Tahimik lang kasi ito at hindi masyadong kumikibo. Isang araw, wala ang mag-asawa, kaya hindi makadiskarte si Yumi. Sakto naman na nung pabalik na siya sa kanilang bahay, nasa lubong siya ng kanyang kaibigan. Oh, ano na naman yung bit-bit mo, gaga ka? May bago kang target? Sana. Kaso, wala pala sila dyan ngayon. Ewan ko kung nasaan. Sino? Uy, huwag mo sabihin yung bago nating kapitbahay. Yung pogi na may asawang model? Yung Iya ba yun? Te, paawat naman kahit ngayon lang. Marami pang lalaki. Huwag mo agawan yung bagong kasal. Bakit mo ba ako pinapakialaman ha? Ako ba pinakikialaman ko ang pagiging bakla mo? Kahit pakialaman mo ang pagiging bakla ko, wala ka malalait sa akin. Kahit mukha ko. Hindi nakakahiya ang pagiging bakla ko. Ang nakakahiya ang pagiging mga agaw mo. Huwag na yun. Hayaan mo maging masaya yung dalawa. Sayang naman at pareho silang may magandang lahi, no? Naubos na nga mga lalaki dito sa atin eh. Eh ano magagawa mo? Eh siya nga ang bet ko. Bakit kasi sila lumipat dito? Alam mo, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa'yo kapag nakakita ka ng makakatapat mo. Sana nga meron na, para matigil ka na dyan sa panggagayuma mo. Hindi ka ba nagsasawa, ha? Ikaw, hindi ka ba nagsasawa na pakialaman ng buhay ko? Inggit ka lang sa ganda ko. Ay, te, wala kang ganda. Kahit panloob na kagandahan, hindi uubra sa'yo. Bata pa yung lalaking yun, 25 pa lang yata eh. Sabi ko na nga ba, unang kita ko pa lang sa lalaki, ako na ang kinabahan para sa pagsasama nila. Wala pang taon nagpapakasal ang dalawa, tapos may tao na agad susubok ng pagmamahala nila. Ay naku, akin na yan, paawat ka na. Ano ba? Para ka naman tanga. Sinayang mo yung pagkain na ginawa ko. Nung una pinayagan kita dahil sabi mo gusto mo lang naman magkaroon ng lalaking mamahalin at tatanggapin ka. Pero ngayon sobra ka na. Tingnan mo nga, ilang lalaki na bang pabalik-balik sa'yo para magmakaawa na balikan mo sila. Lahat sila nasa ilalim ng panggagayuma mo. Kawawa sila. Hindi ka ba masaya para sa akin na nararamdaman ko ring magkaroon ng taong nagkakagusto, ha? Na nagiging maganda ako sa paningin nila?
Hindi yan pagiging maganda. Pagiging ilusyonada yan. This time kakalabanin na kita kapag nanira ka ng pagsasama ng 2 taong nagmamahalan. Galit na galit si Yumi. Akala niya yun na ang magtatapos sa kanyang mga plano. Pero hindi nagtagal ay bumalik ang kanilang pagkakaibigan ni RR. Pero hindi pa rin ito sang-ayon sa kanya. Para hindi masira ang kanyang plano, nagpanggap na lang siya na sang-ayon na siya sa pagbabagong nais ng kanyang kaibigan. Natatakot siya na baka magsabi ito kay Iya at hindi na siya payagang makapasok sa kanilang bahay. O yan, libre ko na yung reban sa'yo ha. Hindi ba ako mukhang itlog dito? Itlog na bugok ba? Tingnan mo, sasabihin mo na mahalin ko ang sarili ko, tapos ikaw tong nanlalait sa akin. Eme lang syempre, pero mas naging maganda ka naman. Basta wag mo nalang uulitin yung panggagayuma sa mga lalaki ha. Alam mo, mas maganda pa rin pag natural na nagkagusto sa'yo. Yung totoo. Kasi yun, magbibigay sila ng effort na bukal sa kanilang puso at atay. Kaya hayaan mong mahalin ka nila sa paraang nakikita nilang lahat na maganda sa'yo, ha? Opo, madam. Sige na, lagyan mo na ako ng kilay. Ang pagpapaganda na ginagawa ni Yumi ay paraan niya para mas maging maayos siya sa paningin ni Marky. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit babaliw na baliw siya sa asawa ng iba. O dahil iniisip niya na kaya niya ring maging mas higit kay Iya. Unang kita niya palang kasi rito, inggit na siya sa kagandahang taglay ng babae. Ilang araw pa ang lumipas, mas lalo siyang napapalapit kay Marky, pero hindi sa paraan na gusto niya, kundi bilang pakikisama na lang. Noong wala siyang pasok, doon siya sa bahay ni Iya nakatambay. Wait lang ha, magvi-video lang ako para dito sa pinopromote kong sabon. Ano yan? Binibigay lang nila sa'yo ng libre? Oo, monthly may natatanggap akong products mula sa kanila. Tapos lahat yun ginagawan ko ng video. Tapos ipopost ko yun online para kapag may bumili rin, may kikitain ako. Ganun lang yun. Maliit lang naman pero dagdag na lang sa kita namin. Ayaw mo na mag-work? Sabi ni Marky wag na raw muna kasi nga balak na namin bumuo ng baby. Ay wow! Ang responsable niya talaga no? Asan ba siya ngayon? Nasa work siya. Akala ko ba day off niya? Dapat, kaso lang may big client sila eh. May bigay na extra bayad doon kaya kinuha na niya. Mamaya pa yun uuwi. Yung binibigay kong ulam, tinitikman ba niya? Hindi masyado eh. Yung mga ulam kasi nabigay mo ayaw niya. Tapos ako na lang ang kumakain. Or minsan kami ni Manang. Yung nagpupunta rito para maglinis sa bahay at maglaban ng mga damit namin. Bakit? Ano bang gustong ulam ni Marky? Gusto nun ako yung nagluluto. Ewan ko rin eh. Basta ang gusto niya palagi, yung kakainin niya or babaunin niya, dapat ako mismo ang nagluto. Bihira lang yan kumain ng hindi ako ang nagluto. Kapag kakain lang kami sa labas o kaya pag nasa bahay siya ng parents niya. Nakaramdam ng inisang dalaga dahil ang buong akala niya ay napapalapit na siya sa lalaking inaasam niya. Kung pinahihirapan siya ni Marky, dahilan yon para mas lalo niyang gustuhing ituloy ang panggagayuma rito. Kung hindi ito kumakain ng pagkain na hindi si Iya ang nagluto, alam niyang mahihirapan siyang ibigay ang pagkain na may gayuma. Baka kung kanino lang ito mapunta. Kailangan niyang umisip ng bagong plano. Kaya pasimple siyang bumalik sa matandang nilalapitan niya kapag hihingi siya ng gayuma. Hindi yun alam ni RR dahil ang pangako niya rito ay kahit na kailan hindi na siya babalik doon. Basta kahit na anong paraan na lang. Ano pa bang ibang gayuma? Di ba meron yung niriritwalan? Sige na, ganun na lang. Kaso hindi ko pa pala alam ang tunay na pangalan ni Marky. Kapag nalaman ko, yun na lang ang gagawin natin ha. Hindi naman ako makakapagbigay ng pagkain sa kanya. Nagtry ako kaso iba naman pala ang kumakain. Baka mamaya ibigay nila yun sa pulubi. Basta next week babalik ako ha. Nagpatuloy ang dalaga na alamin ang tungkol sa lalaking balak niyang agawin.
Gusto sana niyang itanong ang tunay na pangalan ni Marky pero hindi niya yun pwedeng basta na lang itanong nang hindi maghihinala si Iya. Isang araw, walang trabaho si Marky at ganon din si Yumi. Isa yun sa nakikitang pagkakataon ng dalaga para mapalapit sa lalaking nais niya. Babe, alam mo ba, tutulungan daw ako ni Yumi pag-aralan kung paano magluto ng mechado. Di ba favorite mo yun? Kahit ano namang lutuin mo, babe, favorite ko eh. Ay wow, nainggit naman ako. Respeto naman sana sa single, oh. Baliw ka, te. Pero salamat pa rin sa offer mo, ha. Alam mo, mga niluluto ko kasi mga simple lang eh. Halos paulit-ulit na nga. Kaya nanonood ako sa YouTube ng mga pwedeng lutuin. Tapos ikaw, lahat ng binibigay mong ulam sa amin ang sasarap. Kaya nga gusto ko palalo mag-aral para hindi naman nakakahiya kapag may bisita kaming kakain. Wala namang problema sa luto mo, babe. Masarap yun para sa akin. Kaya nga ayaw kong kumakain ng luto ng iba eh. Dahil hinahanap-hanap ko pa rin ang luto mo. Sus, baka naman sinasabi mo lang yan dahil ayaw mong ma-hurt ang feelings ko. Alam ko naman na hindi masarap ang luto ko eh. Iba kasi ako magtimpla. Nahihirapan ako dun sa sakto lang. Minsan kasi maalat, minsan naman matabang. Bakit kasi kailangan mo pa magbago ng timpla? Doon ka na sa kaya mo. Masarap naman talaga eh. Minsan nga kahit pagkain sa labas hindi ko gusto dahil gusto ko pa rin kapag ikaw nagluto. Ang alam ko lang yung sayo kasi may espesyal na sangkap. Pagmamahal. Ano ba? Para ka namang ano dyan, babe. Ang cute niyong tingnan. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Halatang mahal na mahal niyo ang isa't isa. Sana ganyan din ang maranasan ko. Makakakilala ka rin ng lalaking para sa'yo. Ang dami kayang nagkakagusto sa'yo. Nakita ko pa nga nung nakaraan na parang may nagtatalong dalawang lalaki dahil pinag-aagawan ka. Oo nga, naalala ko nung nakaraan paalis na ako. May nakita ako nagsusuntukan sa tapat ng bahay niyo. Ano yun, mga manliligaw mo ba? Hindi ko alam kung sino yun. Minsan kasi, bigla na lang din may mag-aaway sa tapat ng bahay namin. Eh baka ex ko at yung isa manliligaw ko. Bakit ganun? Parang may kakaiba sa kanila. Anong kakaiba? Wala, para kasing pati yung mga taong umaawat sa kanila nagagalit sa'yo. Yung isa dun kasama ang nanay niya tapos sinasabi sa anak niyang tigilan ka na dahil hindi naman daw pagmamahal yung nararamdaman nun para sa'yo. Tapos yung isa ring babae na umaawat dun sa isa pa, narinig ko na para daw pinaglalaroan mo lang kung sino-sinong lalaki. Ano ba kayo? Nagpapapaniwala kayo sa mga ganong sabi-sabi ng mga kapitbahay. Alam niyo ang mga tao sa paligid natin, kung ano-ano na lang ang sasabihin niya tungkol sa'yo. Sa akin. Katulad niyan, nakikita nila na marami ang nagkakagusto sa akin. Anong gagawin nila? Malamang sisiraan nila ako. Dati pa naman yan ganyan sila sa akin. Iniisip kasi nila na wala namang magkakagusto sa akin dahil nga pangit daw ako. Ay ano naman magagawa ko kung minahal ako ng anak nila? Hindi ko naman hawak ang damdamin nila, di ba? Porket ba ganito ang tingin nila sa akin, wala na rin ba akong karapatan na mahalin? Napiliin? Kaya hindi ako nag-aasawa dahil alam kong hindi ako tatanggapin ng biyenan ko eh. Alam ko naman eh, kilala ko naman sila. Pero isa lang ang masasabi ko, lahat ng mga tao dito, masama ang tingin nila sa akin. Ewan ko na lang kung ano pang masasama na nasabi nila sa inyo. Kasi malamang meron silang paninira sa akin dahil nakikita nila na nagiging kaibigan ko na kayo. Pero alam ko naman na matatalino kayo eh, kaya hindi kayo basta naniniwala sa kanila. Pero kung ano man ang opinyon nyo, kayo pa rin naman ang makakaalam nun. Kung masama na rin ang tingin nyo sa akin, wala na akong magagawa dun. Wala naman kaming pinaniniwalaan. Ang alam ko lang yung doon sa tindahan, may nagsabi sa akin na wag daw ako makikipagkaibigan sa'yo dahil bruha ka. Malandi ka raw at mga agaw. Kita mo na? Ewan ko ba kung bakit sila nagagalit sa akin na para bang kasalanan ko na gustuhin ako? Eh sino naman ang aagawin ko? Alangan naman si Marky. Ang kapal naman ng mukha ko, di ba? Ikaw na ang asawa niyan. Ano naman ang laban ko sa'yo? Ang ganda mo, sobra. Saka, kasal kayo at magkaibigan tayo. Hindi ko gawain yung mga binibintang nila sa akin. Nakuha ng dalaga ang simpatsya ni Iya dahil likas na mabait at maawain ito. Pero si Marky, tila ba may kakaibang ugaling pinapakita sa kanya.
Nagdududa ito sa intensyon niyang pasukin ang buhay nila. Hindi nga siya nagkakamali dahil madalas na pinagbabawalan na nito si Iya na makipag-usap sa kanya. Hindi man direktang sinasabi ni Iya, pero may mga palusot siya na ang pasaring ay tungkol sa pag-iwas sa kanya. Pero nahuli na ng dalaga ang ugali ni Iya, kaya kaya niya itong daanin sa pagpapaawa. Halos 3 araw wala sina Iya, kaya 3 araw na ring mainit ang ulo ni Yumi. Hindi pa ba uuwi itong mga to? Nakakainis na. Kung saan-saan na naman siguro sila nagpupuntang dalawa. Masaya na naman yun si Iya. Bakit ba kasi ang hirap utuin ni Marky? Hindi siya tulad ng ibang lalaki. Napakailag niya sa akin. Pero ito ang tatandaan niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakukuha. Wala siyang magiging kawala sa akin. Buo na sa kalooban ng dalaga, nagagayumahin niya si Marky kahit na gaano pa ito kahirap lapitan. Alam niyang makakagawa pa rin siya ng paraan. Isang araw, habang nasa trabaho sina Yumi at RR, bigla nilang napag-usapan ang tungkol sa mag-asawa. Ewan ko lang kung totoo, pero yung kasi narinig ko balak daw ni lalaki na ibenta yung bahay na yon. O kaya, san lang tira? Ha? Bakit naman daw? Maayos naman sila dun, di ba? Pangit ba ang bahay nila? Hindi ko alam. Walang sinasabi na may problema ang bahay. Maayos naman daw yun Wala ring sira. Nung una nga, akala namin may multo, kaya parang biglaan yung desisyon na umalis. Pero wala naman daw. Parang gusto lang ata nilang kumuha na lang ng kondo. Ewan ko ba? Di ba kayo ni Iya ang friend? Bakit kaya hindi mo siya tanungin? Baka may ibang dahilan o baka mas bet ni lalaki ang buhay kapag nasa kondo sila nakatira. Mukhang naiingayan yata sa atin Wala namang sinasabi sa akin si Iya Bibihira na nga lang kami mag-usap dahil madalas nandun lang siya sa bahay nila. Tapos kapag dadalaw naman ako, sinasabi niya wag daw muna. Ewan ko, wala naman din akong ginagawang masama sa kanya Saan mo naman nabalitaan yan? Mamaya, eme-eme mo lang yan Hindi yan eme-eme lang Totoo yan sinasabi ko. Ewan ko kung bakit hindi niya sinabi sa'yo. Nagtanong kasi sa akin si Mudra kung may kakilala ako na pwedeng bumili ng bahay. O kaya magsanlang tira. May porsyento yatang ibibigay si Marky kung sino makakahanap ng buyer ng bahay. Malaki din yata ang bigayan sa kanila. Kaya yun, dami talaga naghahanap. Meaning, urgent ang bentahan. Nakapagtataka to Parang may kakaiba sa kanila at sa kinikilos ni Iya. Naging aligaga ang dalaga sa pagpapagayuma kay Marky. Kailangan na mas mauna siyang kumilos kaysa maunahan siya sa pag-alis nila. Kung mangyayari man yun, alam niyang mahihirapan na siyang maangkin ang lalaking gusto niya. Habang lumilipas ang araw, mas lalong nakakaramdam ng irita si Yumi. Kahit na ano rin kasing gawin niyang paglapit kay Iya, hindi na siya kinakaibigan nito. Iisa lang ang alam niya. May natanggap ng balita ang dalawa at maaaring yon ang pinaniniwalaan ni Marky. Kaya para makaiwas sila sa mas malaking problema, sila na lang ang aalis at lalayo sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang araw na nabalitaan na lang ng dalaga na may nakakuha na ng bahay at naghihintay na lang sila na magbayad yon bago sila makaalis. Buwisit talaga! Hindi pwede itong ganito! Si Marky lang ang lalaking gusto ko na hindi ko makukuha! Hindi ako papayag! Kailangan mo maging baliw sa akin! Dapat ako lang ang babaeng mamahalin mo! Ako ang magdidikta kung gugustuhin pa kita o hindi. Pero hanggat gusto kita, dapat mabaliw ka sa akin. Ano ba? Bakit ba totoong pangalan na lang ni Marky hindi ko pa makita? Iba kasi ang pinangalan niya sa Facebook Mahabang oras ang ginugol ng dalaga para lang makahanap siya ng ibang impormasyon tungkol kay Marky. Hanggang sa nakita niya ang isa sa post ng kamag-anak nito. Nakita niya ang tunay na pangalan ni Marky at maging ang araw ng kapanganakan nito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niya ring pinuntahan ang matandang gumagawa ng ritual panggayuma. Kulang pa ang impormasyon na ibinigay niya
pero pinilit niya ang matanda na gawa na lang yon ng paraan. Nang matapos ang ritual, naghintay si Yumi ng tamang araw kung kailan siya lalapitan ni Marky. Habang lumilipas ang araw, palapit ng palapit ang paglipat ng bahay ng mag-asawa. At kasabay naman nun ay hindi pa rin nagiging epektibo ang gayuma. Hanggang sa isang araw, habang naghihintay ng masasakyan si Yumi dahil galing siya ng palengke, may sasakyan na bumusina sa kanya. Nung buksan ang bintana, si Marky ang bumungad sa kanya. Pauwi ka na ba? Tara na, sumabay ka na sa akin. Ay, hindi na muna. Maghihintay na lang ako ng jeep. Salamat! Huwag ka nang mag-jeep. Tara na. Nung una, hindi agad sumama ang dalaga. Sinusubukan niya kung pipilitin siya. Dahil kung nasa ilalim na ng gayuma si Marky, ibig lang sabihin nun ay handa nitong gawin ang lahat para mapa-oo lang siya. Ganun kasi ang nangyayari sa ibang mga lalaki na kanyang ginayuma. At tama nga siya, dahil pinilit siya ni Marky na sumama sa kanya, pero may lambing yun, na hindi gagawin ng lalaki kung nasa tama siyang pag-iisip. Kilala niya kasi ito bilang masungit sa iba, habang malambing sa asawa. Doon na naman mas labis na naramdaman ni Yumi na ang ganda-ganda niya at walang panlaban si Iya. Uy, saan mo naman ako dinala? Akala ko ba uuwi na tayo? Hindi naman dito ang daan pa uwi sa atin. Mamaya na lang. Kumain na lang muna tayo. Bakit ayaw mo ba? Date lang tayo. Date? Sus, bakit naman tayo magde-date? Hindi ka ba hahanapin ng asawa mo? Di yan. Hindi naman niya alam na umuwi na ako. Alam niya nasa trabaho pa ako. Kaya may oras pa tayo magkasama. Talaga? Eh di, gusto mo na ako? Ganun ba? Ay, baka niloloko mo lang ako ha. Paano yan kapag nalaman ng asawa mo? Makikipag-iwalay ako sa kanya. Gusto kita. Kaya nga kita sinusundan palagi. Alam mo, hindi ko alam kung bakit hanggang sa panaginip ko nakikita kita. Nababaliw ako kapag iniisip kita. Kakainis ka naman. Basta sa akin ka na ha. Nagtagumpay ang dalaga. Nakuha niya rin ang lalaking inaasam niya. Sa paglipas ng mga araw, nabalitaan ng dalaga na hindi natuloy ang bentahan ng bahay dahil ayaw nang umalis ni Marky. Naririnig niya rin na madalas nag-aaway ang dalawa. Kaya palaging umaalis din si Marky na siya namang sinasamantala niya para magkita sila. Minsan, isang buong araw silang magkasama. Nagpupunta sa hotel o kung saan mang lugar. Doon ka tumayo, love. Ayan, ang ganda mo. Tingnan mo. Baka naman sinasabi mo lang yan para hindi sumama ang loob ko. Narinig mo ba yung sinabi ng staff kanina? Ang sabi niya, ang pangit ko raw. Paano raw ako nagustuhan ng poging tulad mo? Di ko narinig yun ah. Sino nagsabi at sasapakin ko? Wala rito. Kanina, dun sa kinainan natin. Hindi ko na lang pinansin dahil alam kong naiinggit lang yun sa akin. Ano na palang plano mo? Paano tayo magsasamang dalawa kung gusto pa rin ng asawa mong umuwi ka sa inyo? Pinapalayas ko na nga siya pero ayaw niya pa rin. Ano, doon na lang tayo tumira sa bahay niyo? Hindi pwede, andun ang nanay ko eh. What if kumuha na lang tayo ng bahay natin? Saan mo naman gusto? Doon lang sa malapit sa work ko. Eh kung wag ka na lang kaya magtrabaho, ako na ang bahalang bumuhay sa'yo. Sigurado ka ba? Okay lang sa akin. Basta may allowance kang ibibigay sa akin ha. Paano ang pang skincare ko, diba? Maganda ang naging plano nilang dalawa. Kumuha muna sila ng paupahan pero minsan ay umuuwi pa rin si Marky sa kanyang tunay na asawa dahil naroon ang iba niyang mga gamit. Hindi kasi ibinibigay ni Iya ang mga importante niyang papeles para hindi basta makawala si Marky. Dahil doon, galit na galit si Yumi sa tunay na asawa dahil iniisip niyang ito ang tanging tao na naging hadlang sa wagas nilang pagmamahalan. Minsan nga ay nais niyang sugurin si Iya para pagsabihan ito pero wala pa ni isang tao ang nakakaalam ng kanilang relasyon, maging ang kanyang ina at kaibigan.
Hindi na kasi siya nakikipagkita sa mga ito, lalo pat alam niyang isa sila sa magiging hadlang para maging masaya sila ni Marky. Pero isang araw, habang nasa labas si Yumi, nakita siya ni RR at kahit papasok ito sa trabaho, bumaba siya ng jeep para makausap ang kaibigan. Uy, ano na ba talaga nangyayari sa'yo? Ang sabi ni tita, nasa Maynila ka? Kailan ka pa umalis at kailan ka rin nakabalik? Ayos ka lang ba? Bakit bigla ka namang umalis sa trabaho? Ano ba, huy, kinakausap kita na maayos? Siniiwasan mo ba ako? Ang dami mo namang tinatanong. Hayaan mo na lang kaya ako, no? Basta ang alam ko, masaya ako sa buhay ko. Wala kang pakialam sa kung ano man ang ginagawa ko. Kung nasaan ako o kung sino ang kasama ko. Ay, feeling ko tama ang hinala ko. Never talaga ako nagkamali ng kutob. Gaga ka? Ginayuma mo si Marky? Kaya ba hindi na rin niya madalas na inuuwian ang asawa niya? Hindi ko siya ginayuma. Kasalanan ko ba na mahal niya ako? Na ako ang pinili niya? Na mas nakikita niyang higit ako kaysa kay Iya? Gaga ka? Paano ka naging masigit sa legal na asawa? Hanip, akala ko pa naman tinigil mo na yan. Gumawa ka pa talaga ng gayuma para lang maging kabit ka? Hindi ka man lang ba nahihiya sa sarili mo? Kasal yung tao. Mahal na mahal niya ang asawa niya tapos aagawin mo lang? At talagang proud ka pa at masaya ha? Hindi ka mahal ni Marky. Nabubulag lang siya dahil dyan sa kaibangan mo. Kaya hindi ako nagsasabi sa'yo kasi alam kong inggitera ka. Ako ang mahal niya, hindi yung asawa niya. Kasalanan ko ba na mas nauna niyang nakilala yung pangit na yon? Ay, kung hindi nga naman makapal ang mukha mo, no? Sa dami niyang tigyawat sa mukha mo, naging semento na yan sa tigas. Diyos ko, patawarin talaga ako sa mga panlalait ko. Kailan ka naging maganda, ha? Akala mo pala maganda ka kasi ang daming lalaki na nagkakandara pa sa'yo. Na parang hindi mo sila ginayuma, no? Kaya lang naman sila lapit ng lapit sa'yo dahil isa kang ilusyonadang chararat. Ang pangit mo na nga, landi mo pa. Oo, totoo yan mga sinasabi ko. Kilabutan ka naman sana, no? Sasabihin ko kay Iya tong ginawa mo. Tapos na akong konsintihin ka doon sa mga nauna. Hindi sa ganito. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, gagawa kami ng paraan para mawala ang gayuma ni Marky. Sana magtanda ka na. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga dahil agad na ring umalis ang kanyang kaibigan. Kilala niya si RR. Alam niya na kapag sinabi nito ay siya ring gagawin. Ang isa na lang sa kanyang pasalamat ay hindi alam ng kaibigan kung saan sila nakatira. Nang umuwi na si Marky, pinagsabihan niya ito na huwag sasabihin kahit na kanino kung nasaan sila. May mga tao kasi na gustong sirain ang pagmamahala natin eh. Kaya huwag kang papayag na makarating sila dito sa atin, ha? Oo, ayoko rin naman maagaw ka na iba sa akin eh. Alam ko na ang daming lalaki nagkakagusto sa'yo. Habang lumilipas ang ilan pang linggo, walang naging problema sa kanilang relasyon. Ilang beses tinatawagan ni RR ang kaibigan, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Ang alam lang ni Yumi, maayos ang lahat. Mahal na mahal siya ni Marky at pinaparamdam ito sa kanya. Lahat ng sasabihin niya ay sinusunod. Hindi siya hinahayaan na magalit o magtampo hanggang sa dumating ang araw na nagsawa na siya. Pakiramdam niya ay nananawa siya sa pagiging mabait ni Marky. Gusto na niyang makipaghiwalay. Ganun talaga ang kanyang ugali. Hindi siya tumatagal sa isang relasyon. May panibago rin kasi siyang lalaki na gustong akitin at kunin. Nagayuman na niya yon at gusto na rin siya. Ngayon, siya naman ang nagloloko kay Marky. Kapag wala ang lalaki, kasama niya sa bahay ang bago niyang ginayuma. Ang pogi mo talaga, no? Buti ka pa, ang ganda ng katawan. Maganda rin naman ang katawan ni Marky, pero iba pa rin ang iyo. Oo, huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin naman ang gusto ko. Hindi ko lang yun maiwan dahil baliw na baliw sa akin. Hayaan mo, nag-iisip na rin naman ako ng ibang paraan kung paano ko siya iiwan. Ibabalik ko na lang siya sa asawa niya. Ayoko na sa kanya. Ang boring niya eh.
May lakas siya ng loob na sabihin yun dahil alam niya na kahit ibalik niya si Marky sa asawa nito, iisa lang ang mangyayari. Babalik-balikan pa rin siya nito. Nang manawa na siya sa bagong lalaki, iba naman ang kanyang ginayuma. Ang daming dumaan na lalaki sa kanya habang sila pa ni Marky. Hanggang sa isang araw ay nahuli siya ni Marky habang meron siyang ibang kasiping. Dahil ayoko na nga sa'yo, di ba? Hindi mo ba yun maintindihan? Ano bang dapat kong sabihin? Bumalik ka na lang sa asawa mo! Huwag mo ko iiwan. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Lahat ng sasabihin mo gagawin ko. May gusto ka bang ipambili? Sabihin mo lang. Ayoko na nga. Ayoko na. Ang kulit mo naman eh. Kahit na magmakaawa ka sa akin, ayoko na sa'yo. Doon ka na sa asawa mo. May iba pa mga lalaking nagkakagusto sa akin. Baka uuwi na ako sa bahay, kaya ngayon pa lang nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Umiiyak sa kanyang harapan si Marky. Halatang malaki ang epekto sa kanya ng gayuma. Dahil kahit na nahuli na niya si Yumi, hindi niya pa rin magawang magalit dito. Pero wala pa ring nagawa ang kanyang pagmamakaawa. Natuluyan pa ring umuwi sa kanilang bahay si Yumi, habang si Marky naman ay sa bahay ng kanyang asawa. Pero hindi pa rin siya natigil na lapitan ng dalaga. Palagi siyang nag-aabang sa labas ng bahay hanggang sa may nakaaway siyang isa pang lalaki na baliw din kay Yumi. Yun ang bago niyang ginayuma na agad niya ring pinagsawaan. Kaya ngayon ay nagkakagulo na ang dalawang lalaki. Ayaw niya pa sanang lumabas pero naririnig niyang magkakapatayan na ang dalawa para sa kanya. Ano ba? Bakit ba ayaw niyo akong lubayan? Hindi ko na nga kayo gusto, di ba? Huwag mo naman tong gawin sa akin. Alam mo naman na mahal na kita eh. Sige na, bumalik ka na sa akin. Ayoko nagkakaaway tayo ng ganito. Hindi na nga kita babalikan dahil ayoko na sa relasyon natin. Hindi na ako masaya sa'yo. Matapos mo silang gayumahin, ganyan ka? Ewan ko dyan sa mga sinasabi mo. Basta ako, kapag sinabi kong ayoko na sa isang lalaki, ayoko na sa kanila, ha? Sana maintindihan mo yon, Iya. Saka, wag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano. Hindi ko na kasalanan kung ako ang ginusto ng asawa mo. Kung mas pinili niya ako kaysa sa'yo. Alam mo, wala namang pipili sa'yo dahil pangit na yung mukha mo, pangit pa ang ugali mo. Siguro ganyan ka kakulang sa pagmamahal. Kung hindi ka pagagamit ng gayuma, walang pipili sa'yo. Sa ganyang paraan ka lang magiging masaya at makakaramdam na maganda. Kasi ang totoo, kahit na ang sarili mo hindi mo mahal, bakit kaya hindi mo gamitan ng gayuma ang sarili mo? Baka sakaling makita mo ring maganda ka at mahalin mo ang sarili mo. Hindi yung masyado kang hibang nagugustuhin ka ng maraming lalaki. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, wala akong ginayuma sa kanila. Lahat sila nagkagusto ng kusa sa akin. Yang asawa mo, alam ko na may nakita siya sa akin na hindi niya makita sa'yo. Baka mas magaling ako sa kama. O, bakit nagagaliiti ka na sa galit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Dahil noong magkasama kami, gigil na gigil siya sa akin. Sa ako ang nanawa sa kanya. Kaso hindi niya matanggap. Buti nga binalik ko pa yan sa'yo. Walang iya ka talaga. Ang kapal ng mukha mo. Napakakapal. Hirap lang talaga kami magpaalis ng gayuma sa kanya eh. Hindi man ako makakaganti sa'yo. Tandaan mong may kabayaran tong mga ginagawa mo. Binabaliw mo ang mga lalaki. Nangaagaw ka ng asawa ng iba. Tingnan natin kung hindi mo yan pagsisihan pagdating ng araw. Sila ang may gusto sa akin. Hindi ko kasalanan kung malakas ang karisma ko. Hindi na lang nakipagtalo si Iya. Hinila na niya ang kanyang asawa na walang tigil na nagmamakaawa kay Yumi na bumalik sa kanya. Sa mga araw na lumipas, hindi lang si Marky ang patuloy na nangungulit kay Yumi. Ang daming lalaki. Kahit na saan siya magpunta ay pakiramdam niya sobrang ganda niya. Dahil palagi siyang pinag-aagawan. Palaging may nagmamakaawa sa kanya. Sa ganoong paraan siya nagiging masaya, kaya kahit na anong sabihin ng mga tao sa paligid niya, wala siyang pakialam.
Mas lalo niya pang iniinggit ang mga yon at sinasabi sa kanila na wala ng ibang lalaki na naiwan sa kanila kundi mga pangit na lang. Dahil ang mga may itsura ay nagkakandara pa sa kanya. Kahit natalo rin naman siya sa mukha, ramdam niyang siya ang sinasamba ng mga ginayuma niya. Kapag gusto niyang makipagtalik, pipili na lang siya kung sino sa kanila. Sinasamantala rin niya ang paghingi ng pera sa mga yon. Ang ibang asawa o nobya ng mga lalaking ginayuma niya ay sinusugod siya, pero wala naman silang magawa dahil siya pa rin ang ipinagtatanggol ng mga kalalakihan. Lumala ang ginagawa ni Yumi. Tila ba maging siya ay nababaliw na sa paggamit ng gayuma nang hindi man lang iniisip kung may naghihintay bang malaking kabayaran sa kanya. May isa siyang balak na gayumahin pero hinarang siya ni RR. Ano bang problema mo? Ikaw at yung ginagawa mo. Talagang dinamihan mo pa ang lalaking ginagayuma mo? Ano naman pakialam mo, ha? Concern lang ako sa iyo at sa kanila. Awang-awa na ako at sa pamilya nilang hindi na alam ang gagawin. Hindi pa lahat kaya magamot ng albularyo. Iilan lang sa kanila. Isipin mo isang lalaki, may asawa na, kapapanganak lang. Stress na siya. Dahil may sakit na yung anak nila, baliw pa sa ibang babae ang asawa niya. Kasalanan ko ba na maganda ako? Naku, gusto kitang murahin. As in, paulit-ulit. Kaso wala naman yung talab sa'yo. Talaga, dahil hindi rin naman ako papayag na magpa-apekto sa sasabihin nyo sa akin. Ano, gusto nyo tanggapin ko na lang na pangit talaga ako? Na kung hindi ako manggagayuma, walang magmamahal sa akin? Gusto nyong ganun pa rin ako sa dating ako na inaapi? Dahil lang sa itsura ko? Wala namang nagsabi sa'yo na hindi ka kayang mahalin ng iba. Kung sana mas inuna mo na lang mahalin ang sarili mo kaysa kumapit sa gayuma para gustuhin ng iba. Nagiging masaya ka ba sa ganyan? Na nasisira mo ang buhay nila? Ano, maganda ka na sa paningin mo nun? Oo, maganda na ako. Maganda na ang pakiramdam ko dahil naranasan ko na rin yung nararanasan ng iba. Bakit? Masama ba yun? Naasamin ko rin naman na maging habulin? Na may nagkakandara pa sa akin? Na mahal ako? Noong mga bata pa tayo, ano bang palagi kong naririnig sa kanila? Na kahit na ako na lang ang natitirang babae sa mundo, hindi pa rin nila ako papatulan. Na hindi nila ako gugustuhin. Dahil pangit ako. Dahil maitim ako. Tapos nakikita ko yung mga kakilala natin. Mga kaklase natin na may manliligaw. May nagbibigay sa kanila ng bulaklak. Meron silang mga boyfriend. May kasama silang gumala. May mga nagtatalo para lang makuha ang pagmamahal nila. May naghahabol sa kanila para di iwan. Masama ba ako na asamin ko yung pakiramdam nilang ganon? Na gusto ko rin malaman kung anong nararamdaman nila kapag maraming nagkakandara pa sa kanila? Hindi mali na asamin mo, pero hindi tama na gumawa ka ng mali para maramdaman yun. Hindi naman basihan ang pagkakaroon ng maraming lalaki para maging masaya ka. Alam ko kahit na hindi mo aminin, dumarating pa rin ang gabi na iniisip mong paano kung may tunay na taong nagmamahal sa'yo. Dahil kahit pasabihin natin baliw sila, hindi mo ramdam ang sinseridad ng pagmamahal mula sa kanila. Dahil peke yon. Yon ang dahilan kaya madali ka magsawa. Dahil yung totoong babae na habulin na maraming nagkakagusto, iisa lang ang nais nila. Mahalin din sila ng tunay. Wala yan sa dami ng lalaki. Kung hindi mo rin naman kayang panindigan ang sarili mo. Kaya utang na loob. Tama na to, tigilan mo na. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Huwag mong diktahan ang desisyon ko sa buhay. Ay hindi, bago ka pa mapahamak. Hindi nakinig si Yumi. Hanggat masaya siyang baliw sa kanya ang maraming lalaki, ipagpapatuloy niya ang manggayuma sa kanila. Ilang beses na rin namang nakiusap si RR sa albularyong gumagawa ng gayuma para kay Yumi. Pero tuwing lalapit ang dalaga ay pinagbibigyan pa rin ito. Kaya walang ibang makakaawat sa dalaga kundi ang kanya lamang sarili. Ngunit paano niya maaawat ang sarili kung yun lang ang labis na nagpapasaya sa kanya? Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin na nangungulit si Marky. Palagi siyang nag-aabang
sa loob ng bahay ni Yumi. Di ba Nay, ang sabi ko huwag niyong papapasukin dito yung lalaki na yan? Ang kulit lang yan eh. Hindi yan makaintindi na ayaw ko na nga sa kanya. Sige na please, bumalik na tayo sa dati. Alam mo ba, palagi kita iniisip. Ikaw lang ang napapanaginipan ko. May plano na ako para sa atin. Titira tayo sa ibang bansa para walang ibang lalaki ang aagaw sa'yo. Tara na, sige na. Maawa ka naman na sa akin. Alam mo naman na mahal kita. Sa hindi na nga kita mahal, di ba? Ano bang problema mo? Ang kulit mo! Sobrang kulit mo! Nakakabwisit ka! Ang daming lalaking nagkakagusto sa akin at nababaliw. Anong tingin mo, papatulan pa rin kita? Handa akong gawin ang lahat ng gusto mo. Kahit ano, sabihin mo lang. Gusto mo ba ng bagong sasakyan? Gusto mo ba ng bagong bahay? Kahit ano pa yan. Sigurado ka ba? Kapag sinabi ko sa'yo na gusto ko ng iPhone at bagong motor, bibigyan mo ko? Tapos sa akin lang nakapangalan? Oo, basta sabihin mo lang na mahal mo ako. Ibigay mo na muna sa akin ang kailangan ko bago ko sabihin sa'yo na mahal pa rin kita. Kapag nakita ko na sa harapan ko, doon ko pag-iisipan kung makikipagbalikan ba ako sa'yo. Sinasamantala na ng dalaga ang pagkabaliw sa kanya ni Marky. Pinagsabihan na siya ng kanyang ina tungkol doon pero hindi siya nakikinig. Sinasabi niya na para naman daw sa kanilang dalawa ang ginagawa niya. Matanda na ang ina kaya madalas na lang itong nasa kanilang bahay. Dahil wala ring trabaho si Yumi, umaasa siya sa bigay ng mga lalaking baliw na nakikipagbalikan sa kanya. Kinabukasan, nagising ang dalaga sa malakas na pagkatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya pa lang, sumalubong sa kanya ang malakas na sampal ni Iya. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo, no? Hiningian mo pa talaga ang asawa ko? Wala kang karapatan na saktan ako. Hindi ako nanghingi sa asawa mo dahil siya mismo ang nagsabi na ibibigay niya yan sa akin. Kasalanan ko na naman ba na sa sobrang pagkabaliw niya sa akin, handa siyang magbigay ng kahit na ano sa akin? Oo nga pala. Galit ka sa akin dahil kahit nakasama mo ang asawa mo, ako pa rin ang hinahanap niya, di ba? Kawawa ka naman, Iya. Alam mo ba na inaaya niya akong umalis na kami? Na pumunta na lang daw kami sa ibang bansa para dun kami magsamang dalawa? Alam mo ba yon? Malamang hindi, di ba? Kawawa. Tingnan natin kung sino magiging kawawa sa atin sa mga susunod. Kaunti na lang makakatakas na ang asawa ko sa gayumang ginawa mo. Matapos nun, sisiguraduhin kong magdurusa ka! Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Hindi naman pwedeng indemanda mo ko eh. Sa paanong paraan? Na inagaw ko ang asawa mo? Sige, may iba ka pa bang ebidensya? Di kung mawawala nga yung gayuma sa kanya, congrats sa'yo dahil mababawi mo na ang asawa mo. Oo, talagang ganon. Congrats sa akin dahil babalik ang tunay na pagmamahal ng asawa ko. Habang ikaw, mananatili ka pa ring pangit at desperadang babae. Yang kaitiman ng balat mo kasing itim din ang budhi mo. Walang lalaking seseryoso sa'yo. Dahil sino ba naman lalaki ang magkakagusto sa ganyang pagmumuka? Ha? Ang pangit mo! Ang baho mo pa! Bulok ang ugali mo katulad ng ngipin mo. Oh, bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Totoo naman, di ba? At least ako, okay, sige, patatawarin ko ang asawa ko dahil alam kong wala siyang alam sa ginawa niya. Magkakabalikan kami. Ako pa rin ang legal wife. Maganda, mabango, fresh. Ikaw, ano ka ba? Bukod sa isang babaeng walang nagmamahal. Hindi mo pwedeng ipagyabang sa akin ang mga nagkakandara pa sa'yo dahil peke yun. Ikaw ang nakakaawa dahil napakalungkot mo na, napakapangit mo pa. Wala kang karapatan na laitin ang itsura ko! Meron akong karapatan. Meron kaming karapatan dahil hinayaan mo kaming gawin yon. Kasi ikaw mismo sa sarili mo tanggap mo na pangit ka at malungkot ka. Bakit? Magkakandara pa ka ba sa iba kung hindi totoo? Mali ka. Hindi sila ang baliw sa'yo. Ikaw ang baliw sa idea na may nagmamahal sa'yo. Yun ang totoong nakakaawa. Hindi na kinaya ni Yumi ang mga salita na yon, kaya agad niyang isinara ang pinto. Galit na galit siya. Nais niyang gumanti kay Iya. Kaya ang naiisip niyang paraan ay ang agawin ulit ang asawa nito. Ang naiisip niya ay tanggapin si Marky kapag bumalik ito sa kanya at nagmakaawa. Pero hindi na yun nangyari.
Ang huli na lang niyang nabalitaan ay nawala na ang gayuma kay Marky. Galit na galit nga raw ito at nais na sunugin ang bahay ni Yumi. Mabuti na lang ay napigilan siya ni Iya. Hindi na rin niya nakita ang dalawa dahil umalis na rin ang mga ito. Kalahati rin ng mga lalaki na nagayuman niya ay gumaling na. Ang iba, katulad ng mga bago, ay hindi pa rin naaagapan. Buisit! Bakit ba ang daming inggitera? Bakit ba hindi na lang nila ako hayaan na maging masaya? Sinabi ng kanyang ina na hindi siya tunay na magiging masaya kung paulit-ulit siyang manggagayuman ng lalaki. Dahil hindi lang naman daw lalaki ang nagpapasaya sa isang babae. Ang lalaki raw ay isang parte lang ng buhay ng babae, pero hindi ito sentro na kailangan niyang kabaliwan. Kapag daw natanggap niya ang kanyang sarili. Sa pagmamahal sa sarili, doon niya malalaman na hindi naman ganon kahalaga ang mga kalalakihan. Hindi nakakailanganin ng maraming baliw sa kanya dahil aasamin niya ang isa ngunit tunay. Pero hindi pa rin nakinig ang dalaga. May isa siyang natipuhan at pinagayuman niya yon. Nakuha naman niya ang lalaki. Minahal siya at nabaliw sa kanya. Pero masyado itong palaban. Hindi katulad ng iba na kapag sinabi niyang ayaw niya ay hindi siya pinipilit. Pero ang bago niyang lalaki, kahit sabihin niyang ayaw niya, halos patayin siya nito. Ilang beses na ring nagbanta sa kanyang buhay kaya hindi siya makawala. Ang daming ipinagbabawal sa kanya, kahit pa ang paglabas niya ng kanilang bahay. Dahil doon, humingi siya ng tulong sa iba pero walang may pakialam sa kanya. Sinasabi na ginusto niya yon kaya panindigan niya. RR, sige na, tulungan mo na ako. Nakala kami ni nanay dito sa bahay. Natatakot na ako kay Jake. Sige na. Wait lang, try ko muna ha. Nangihingi pa ako ng help sa mga pulis. Ay, yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Ang tigas naman kasi ng ulo mo. Di ba ang sabi ko, huwag mo nang gawin yung panggagayuma mong ganyan? Ayan, tignan mo. Hindi mo kilala kung sino yung nagayuma mo. Hindi siya katulad ng ibang mga lalaki na nakilala mo. Huwag ka na magalit sa akin. Tulungan mo na lang ako, sige na. Natatakot na ako eh, lalo na sa kalagayan ni nanay. Paano kung magkasakit siya rito sa loob o mapahamak siya? Maawa ka na, sige na. Oo nga, gumagawa na nga ako ng paraan, no? Wait ka na lang. Huwag mo na uulitin tong ganito, ha? Walang ibang magawa si Yumi. Dahil agad din namang dumating ang lalaking baliw na baliw sa kanya. Katulad sa palaging ginagawa sa kanya, ginugulpi siya nito bago sila magtalik. Dahil hindi na matiis ni Yumi ang nangyayari, nakikipaghiwalay na siya sa lalaki. Pero ayaw yung tanggapin ni Jake. Sinabi sa kanya na papatayin na lang siya kung sa ibang lalaki lang din siya mapupunta. Pero nagmatigas si Yumi. Nagbabaka sakali siya na baka magawa niya ng paalisin ang lalaki. Sa galit ni Jake, binugbog siya nito at saka sinunog ang kanilang bahay. Nanghihina ang dalaga, hindi siya makatayo. Ang kanya namang ina, dahil matanda na, hindi na makagalaw ng maayos dahil sa nerbiyos. Ilang beses silang humingi ng tulong pero hindi ganong kadaling naapula ang sunog. Mabilis yung kumalat sa loob ng bahay. Hindi na alam ng dalaga ang mga sumunod na nangyari. Ang natatandaan na lang niya ay nasa ospital siya. Naku, mabuti na lang nagising ka na. Nasaan na si nanay? Ano tong nasa mukha ko? Wala na si tita eh. Nahulugan siya ng kahoy na may apoy. Hindi na siya nailigtas. Tapos ikaw nakuha ka naman nila kaso nasunog na ang kalahati ng mukha mo. Hindi yan totoo. Nasaan na si nanay? Alam ko nagbibiro ka lang. Hindi magandang biro yan, RR. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin nakikita kung nasan ba si Jake. Siya ang may kagagawan niyan sa inyo, di ba? Nagtalo kami.
Dahil nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi ko na kasi talaga kaya eh. Binubugbog niya ako palagi. Tapos kinukulong niya kami sa bahay. Kakain lang kami kapag nakauwi na siya. Ayoko ng ganong lalaki. Pero baliw na baliw siya sa akin. Paano naman kasing hindi siya mababaliw sa'yo kung nasa ilalim siya ng gayuma? Alam mo, ayaw kitang sisihin ngayon dahil nagluluksa ka pa rin sa pagkamatay ng nanay mo eh. Pero kasi Yumi, ilang beses naman na kitang pinagsabihan tungkol sa ganyan, di ba? Ikaw naman kasi ang pilit ng pilit na gayumahin sila. Basta natipuhan mo, sige ka lang. Sinabi ko na sa'yo na may malaking kapalit yung ginagawa mo. Ewan ko rin ba? Ang gulo ng mga nangyayari. Nawalan ka na ng nanay, nawalan ka pa ng bahay. Dagdag pa yung sunog sa mukha mo. Mas lalo kang nawalan ng ganda, wala na nga. Hindi na napigilan ng dalaga ang maiyak. Ayaw niyang sisihin ang kanyang sarili. Pero sino ba ang dapat? Sa kanya nagsimula ang lahat. Kahit na ilang tao na ang nagbanta sa kanya at nagsabi na wag na niyang gawin, pinili niya pa ring manggayuma. Ngayon na wala na ang kanyang ina, hindi na niya alam kung anong gagawin niya sa kanyang buhay. Hindi na rin aayos ang kanyang mukha. Mas lalo siyang nawalan ng pag-asa na may lalaki pang pipili at magmamahal sa kanya. Kahit na anong pagsisisi niya, wala na siyang magagawa. Hindi niya na maibabalik ang anumang nawala sa kanya. Pero kahit na gano'n ang nangyari, may mga lalaki pa ring nagayuman niya ang lumalapit sa kanya pero takot na siya. Dahil kung hindi pa rin nawawala ang gayuma sa iba, marahil ay hindi pa rin tapos sa kanya si Jake. Lalo na ngayong alam na noon na hindi siya namatay sa sunog at ang dami pa ring lalaki na nakaabang sa kanya. Doon na nagsimulang matakot siya sa lahat. Pakiramdam niya, lahat ng lalapit sa kanya, handa siyang saktan. Nung mailibing na ang kanyang ina, nagtanong sa kanya ang mga kapatid kung saan niya nais na manirahan. May isa na tumulong sa kanya na humanap ng bagong uupahan na bahay dahil hindi na mapapakinabangan ang sunog nilang bahay. Nakakita naman sila ng titirhan niya. Ang perang nakuha niyang tulong sa sunog at pagkamatay ng ina, ginamit niya para makapagsimula ng bagong negosyo. Sarili na lang niya ang kanyang bubuhayin, kaya gumagawa siya ng paraan kung paano siya magkakaroon ng pagkakakitaan. Madalas din, kapag tumitingin siya sa kanyang sarili, nakikita niya ang isa sa malalagim na nangyari sa kanyang buhay. Ang pangit ko na lalo. Hindi ko nakilala kung sino ang babae na nasa harapan ko kapag nakatingin ako sa salamin. Tanggapin mo na lang siguro. Huwag naman sana umabot sa punto na para maramdaman mong maganda ka, gagamit ka na naman ng gayuma. Sana naman matuto ka na, di ba? Tingin mo ba? May magmamahal pa rin sa akin? Ang una mong gawin, mahalin mo ang sarili mo. Hindi mo na kailangan panghilingin sa ibang pagmamahal na yun. Kasi kahit namang ganyan ka, kung makakakilala ka ng lalaking alam ang kabutihan mo, mamahalin ka niya. Kung hindi man, siguro naman hindi ka mamamatay kung wala kang asawa, di ba? Ang pangit ko. Tao naman ako. Gusto ko lang naman magmahal eh. Bakit ako ang pinaparusahan ng langit? Ganun na ba ako kasama? Feeling ko hindi mo pa rin gets kung ano nangyayari sa'yo. Kung may parusa man ang langit, siguro dapat alamin mo kung bakit. Ano bang ginawa mo sa kapwa mo? Ilang pamilya at relasyon bang sinira mo? Ilang lalaki bang inalisan mo ng karapatan na piliin ang totoong mahal nila? Alam mo, hindi ko na kayang pangaralan ka eh. Dahil kung ikaw mismo hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Kung tingin mo wala kang mali, baka ikaw na talagang mali. Gusto ko lang ng pagmamahal. Ay, ewan ko sa'yo. Basta pinagsabihan na kita ha. Total buhay mo naman yan. Ikaw na ang bahala dyan. Ayoko nang ulitin ang mga sinabi ko sa'yo. Ikaw lang ang makakapagpatahimik sa buhay mo. Pero mukhang ayaw mo naman ng katahimikan.
Ilang araw pa ang nakalipas, hindi na sila nag-uusap ng kanyang kaibigan dahil paulit-ulit lang din si Yumi sa kanyang sinasabi na hindi niya kasalanan kung bakit siya naghahanap ng pagmamahal sa iba. Dahil ayaw na ni RR na makasakit ng damdamin ng kaibigan, hindi na lang niya ito binibigyan ng tugon. Hanggang sa isang araw, bumalik na naman si Yumi sa albularyo. Bigyan mo pa ulit ako ng gayuma. Bakit ayaw mo na? Hindi pwede. Di ba ito ang trabaho mo? Bakit hindi mo ibigay sa akin ang gusto ko? Bakit kailangan mong pakialaman ang buhay ko? Sa gusto ko ng taong magmamahal sa akin ng sobre. Sinabi ng albularyo na sobra na siya sa kanyang mga ginagawa. Dahil sa susunod na taong gagayumahin niya, magiging malala lang ang tingin sa kanya ng mga ito. Baka isa na sa kanila ang tuluyang makapatay sa kanya. Pero nagpupumilit ang dalaga hanggang sa ninakaw niya ang isang gayuma. Dahil doon, may panibagong lalaki siyang nauto. Naging mabait sa kanya ang lalaki hanggang sa nagsama sila sa iisang bubong. Ang akala niya, maayos na ang lahat, pero nakita siya ng kanyang kaibigan. Ano na naman to? Baliw ka na ba talaga? Pwede ba? Kung wala ka magandang gagawin dito sa bahay, umalis ka na lang. Hindi mo ba nakikita na masaya na ako? Na maayos na ang buhay ko? May asawa yan, may 2 pang anak. Ano ba, baliw ka na nga talaga. Hindi mo na alam ang ginagawa mo. Hindi ka man lang natuto sa ginawa sa'yo ni Jake. Tapos hanggang ngayon wala pa rin si Jake, hindi pa rin alam kung nasan siya. Tapos sa halip na magbagong buhay ka, ang ginawa mo nanguha ka pa rin ng ibang lalaki? Hindi mo ba talaga kaya maging masaya na ikaw lang? Na walang ibang lalaki? Hindi mo rin ba kaya maging masaya para sa akin, ha? Sige, isang beses ko na lang to sasabihin. Last na to! Last na rin may pakialam ako sa'yo. Kaya sa susunod na may mangyari sa'yo, wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin, ha? Dahil hindi na ako tutulong sa baliw na babae. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo. Kung bakit nasunog ang bahay nyo at yung pangit mong mukha. Dahil dyan sa kagagahan mong ganyan. Na akala mo masaya kapag may lalaki kang inuuto dahil sa gayuma. Sige, kung may gagawin yan o kung sino man baliw sa'yo, deserve mo na yon kasi tanga ka. Naiinggit ka lang sa akin kaya yan ang sinasabi mo. Gusto mo kasing maging malungkot ang buhay ko katulad mo eh. Dahil bakla ka at walang seseryoso sa'yo. Wow, ako pa? Oo, bakla ako pero hindi ako malungkot at desperada. Isa pa, hindi ako pangit. Oh, di ba ganito ang gusto mo? Mag-aaway tayo? Ang dami nang nangyari sa buhay mo tapos ako lang ang kakampi mo. Ngayon ako na rin ang kakalabanin mo? Sino nagsabi sa'yo na wala nagmamahal sa akin? Hoy, may boyfriend man ako o wala, masaya ko. Yon ang wala sa'yo. Yon ang nawala sa'yo matapos mong malulung dyan sa bisyo mong panggagayuma. Kaya wag mo kong pagsasalita ng ganyan. Okay, sige, go ka na dyan. Magpakabaliw ka na. Dito ko na tinatapos ang pagkakaibigan natin. Total, hindi mo naman ako pinakikinggan eh. Bahala ka na sa buhay mo. Total, wala ka na rin naman kinatatakutan na mawala. Hindi na naghintay pa si RR sa sasabihin ng kanyang kaibigan. Dahil kusa na siyang umalis. Matapos nun, talagang pinutol na ni RR ang anumang ugnayan nilang dalawa. Hindi na sila nag-usap. Wala na silang balita sa isa't isa. Pero si Yumi, patuloy niya pa rin ginagamit ang gayuma. Matapos niyang magsawa sa kanyang kinakasama, ibang lalaki naman ang ginawa niya ng masama. Lalo na't nagbebenta siya ng pagkain sa kanto, nakikita niya kung sino ang pwede niyang susunod na bibiktimahin. Hanggang sa isang araw, pag-uwi niya sa kanyang bahay, napansin niyang bukas ang pinto at mukhang may pumasok sa loob. Hindi siya nag-alala dahil akala niya ay kung sino lang o baka nakalimutan niyang isarado. Pero nagulat siya nang makita niya si Jake. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na rito! Hindi mo ba nakikita na sunog na ang mukha ko dahil sa kagagawan mo? Namatay ang nanay ko dahil sa kabaliwan mo! Utang na loob! Lubayan mo naman na ako! Bakas pa rin ang pagnanasa kay Jake. Baliw na baliw pa rin siya kay Yumi at sinabi sa kanya nito na silang dalawa lang daw ang magmamahalan.
Walang ibang lalaki na aagaw kay Yumi. Dahil sa oras na malaman niyang nakikipagtagpo ito sa iba, siya na mismo ang gigilit sa leeg ng dalaga. Takot na takot si Yumi dahil alam niyang magkakatotoo yun. Kapag nagalit sa kanya si Jake, talagang papatayin siya nito. Nagawa na nga niya ng isang beses, magagawa niya ulit. Kaya walang nagawa si Yumi. Dahil ayaw siyang pakawalan ni Jake, nagsama sila sa iisang bahay. Palagi siyang nakakulong. Kahit cellphone ay hindi siya pinapahawak. Hindi siya makahingi ng tulong sa iba. Kahit sa kaibigan niyang kinalimutan na rin siya. Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Hayaan mo na akong mabuhay. Parang awa mo na. Ayoko na sa relasyon na to. Kung noon ang mga lalaki ang nagmamakaawa sa kanya, ngayon siya na ang nagmamakaawa sa isang lalaki para lang lubayan siya. Pero kahit na anong pagluhod niya at pag-iyak, hindi pa rin niya magagawang makalaya sa baliw na pag-ibig sa kanya ni Jake. Yun naman ang nais niya noon pa, ang makatagpo ng lalaking hindi siya iiwan. Kaya nga siya nagpakabaliw sa panggagayuma para makilala ang lalaking yon. At ngayon na nakasama na niya, siya naman ang labis na nagdurusa. Wala na siyang kawala. Hanggang sa nagkaroon na sila ng anak ni Jake. Pero katulad ni Yumi, damay ang kanyang anak sa kalupitan ni Jake. Hindi na sila naghiwalay pa. Dahil kahit kapatid ni Yumi ay hindi na siya matagpuan. Dinala siya ni Jake sa isang liblib at tagong probinsya upang doon ay hindi na talaga siya makatakbo. Malaki ang pagsisisi ni Yumi sa kinahinatnan ng kanyang buhay. Huli na niyang napagtanto na tama nga sila, na lahat ng ginawa niyang mali ay babalik sa kanya. Kahit na mapagtanto niya pa ang kamalian, hindi na niya maitatama ito. Hindi lang si Jake ang nakulong sa gayuma, kundi ang buong buhay ni Yumi at ng kanyang anak. Kung tatakas siya o gagawa ng masama, hindi magdadalawang isip si Jake na patayin sila ng kanyang anak. Tunay naman na wala sa itsura ang pagmamahal ng isang tao. Pero sadyang may mga tao na hindi tanggap ang kanilang sarili. Kapag naramdaman nilang hindi sila maganda, hinahayaan nilang kainin sila ng inggit. At sa halip na pagbutihin ang sarili, mas pinipili nilang hanapin ang madaliang paraan para makuha ang atensyon ng iba. Tulad na lang ng paggamit ng gayuma. Isang bagay na akala nila'y makakatulong para maramdaman nilang kaibig-ibig sila kahit hindi totoo. Maraming gumagawa niyan, hindi dahil masama sila, kundi dahil desperado silang mahalin. Pero hindi nila naiisip na ang gayuma ay hindi lang basta simpleng orasyon o inumin. Isa itong kasinungalingang nakabalot sa pagnanais na maramdaman ng pagmamahal, kahit alam nilang hindi ito totoo. Kapag pinilit ang isang taong mahalin sila, kahit na hindi ito bukal sa kanilang puso, hindi sila ang nalugi kundi ang taong nagpumilit na magpakababad sa kasinungalingan. Sarili lamang nila ang kanyang niloloko. Tunay naman ding may mga babaeng ginagawa ito dahil pakiramdam nila wala silang halaga. Akala nila dahil hindi sila maganda, hindi na sila karapat-dapat magmahal o mahalin. Sa una, makukuha nila ang kanilang nais, pero darating pa rin ang panahon na unti-unting magbabago ang isang pagmamahal na gawa lang sa ritual. Babalik at babalik ang kasalanan na ginawa nila. Sila rin ang magtatamasa ng hirap na kapalit ng pagpupumilit. Tandaan na hindi naman kailangan maging maganda para mahalin. Ang pag-ibig ay hindi nababase sa pisikal na itsura. Dahil ang kagandahan ay lumilipas kasabay ng panahon. Minsan din naman, ang pag-ibig ng iyong kapareha ay nagbabago sa pagdaan ng panahon. Pero iisa lang ang klase ng pag-ibig na hindi madadaan sa gayuma.
Ito ay ang pag-ibig sa sarili at pagtanggap sa kung sino ka man. Kaya mga apo, hindi dapat maging dahilan ng itsura para gumawa ng masama sa kapwa. Wala naman taong pangit, sadyang nadadala lang ng sabi-sabi ng mga tao. Ang sino mang tao, may karapatang mahalin at magmahal. Sadyang dapat lang alamin muna ang pagmamahal sa sarili dahil paano mo malalaman ang pagmamahal na nais mo kung ikaw mismo ay hindi ito maibigay sa iyong sarili. Naway may aral kayong natutunan sa ating bagong kwento. Maaari nyo ring ibahagi ang inyong opinyon dahil nais ko itong mabasa. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.